Sumasabay ang ingay ng makina sa pagtibok ng ugat ng sentido ni Queenie, abala sa paghahalungkat ng mga dokumento sa mesa. Ang bawat paglipat ng papel, isang malakas na kaluskos sa katahimikan ang kanyang pagtuon. Ma'am Queenie, isang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip, bahagyang nanginginig. Hindi siya nag-angat ng tingin, patuloy sa paghahanap. Ano yun? Kung may minuto ko lang po sana, halos pabulong na ang tinig. Naramdaman niya ang presensya, ang bahagyang amoy ng langis at pawis na karaniwan sa mga manggagawa. Pinilit niyang pigilin ang pagkunot ng noo. Kung tungkol sa inventory yan, sa susunod na linggo na, alam mong puno ang schedule ko. Hindi po, iba po sana. Ang tinig ay mas malapit na ngayon, halos nasa likod niya. Sa wakas, ibinagsak niya ang papel na hawak at marahang lumingon. Bumungad sa kanya ang mukha ni Lucas, ang factory worker na laging nakatayo sa dulo ng linya ng production. May bahid ng alikabok ang kanyang buhok at ang kanyang asul na uniforme ay may mantsa ng grasa. Lucas, hindi ba? Tinaasan niya ito ng kilay. Anong kailangan mo? Hindi ba't dapat nasa linya ka? Nasa break po kami, ma'am. Sagot nito, lumunok. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid, tila hinahanap ang tamang salita. Gusto ko lang po sanang sabihin. Sabihin ng ano? Hindi ako binabayaran para maghintay sa'yo. Diretsuhin mo na. Napayuko ito, pagkatapos ay muling nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay sumisikat sa kakaibang determinasyon. Gusto ko lang po sanang malaman mo na gusto po kita, Ma'am Queenie. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ito masaya, kundi may halong pagkamangha at pagkaawa. Ano? Gusto mo ako? Umulit siya, tumagilid ang ulo. Ikaw, ang isang factory worker? May gusto sa akin? Namutla ang mukha ni Lucas. Opo, patagal na po. Pinanliitan niya ito ng mata. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Lucas, tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ako. Ikinampay niya ang kanyang kamay. Itinuturo ang kanyang sarili at ang kanyang opisina. Ako ang manager dito. Ikaw, sa ilalim ka ng linya. Alam mo ba kung gaano kalayo ang agwat natin? Pero ma'am, ang pagmamahal po ay hindi tumitingin sa posisyon. Mabilis na sagot nito. Isang malakas na pagtawa ang kumawala sa kanya. Halos umaalingaw-ngaw sa silid. Huwag kang magpatawa. Hindi ito palabas sa telebisyon. Lucas, reality ito. At sa reality, ang manager ay hindi nakikipagrelasyon sa isang factory worker. Nagulantang ang mukha ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Pero bakit po? Hindi po ba ako sapat? Tumayo siya, humakbang palapit. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sapat? Lucas, wala kang alam sa buhay. Ang sapat sa akin ay ang taong may ambisyon, may kinabukasan, may posisyon. Hindi yung taong nakatayo sa harap ng makina buong araw at umaasa sa sweldo kada kinsenas. Nagsusumikap po ako, ma'am, para po sa kinabukasan. Kinabukasan? Ano ba kinabukasan na sinasabi mo? Ang maging isang foreman? Kung swertehin ka, supervisor? At ano? Aalagaan mo ako ng sweldo? Na halos hindi kasya sa isang buwan? Tumawa siya ng mapakala. Wala kang kayang ibigay sa akin, Lucas. Wala. Ni hindi mo nga kayang bilhan ako ng kape na galing sa mamahaling coffee shop. Paano pa kaya ang magandang buhay na gusto ko? Gagawin ko po ang lahat, Ma'am Queenie. Halos pabulong na tinig nito. Ang sakit ay nakikita sa kanyang mga mata. Ano? Ang lahat? Tinaasan niya ito ng kilay. Ang lahat mo ay ano, Lucas? Ang mga kamay mong may kalyo? Ang uniforme mong puno na mantsa? Ang kinabukasan mong walang kasiguraduhan? Patawad, Lucas, pero masyado kang mababa para sa akin. Hindi tayo magkapantay. Ni hindi ka nga karapat-dapat na tingnan ko. Ang tingin ko sa'yo ay isa lang sa mga empleyado na pinapagod sa pabrika. Wala nang iba. Bumagsak ang balikat ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlaglag. Tila nawala ng buhay. Ngayon, kung tapos ka nang magdrama, bumalik ka na sa trabaho mo. Utos niya. Sinasayang mo lang ang oras ko. Hindi kumibo si Lucas. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding sakit.
Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila may sasabihin ngunit walang lumalabas na tunog. May sasabihin ka pa ba? Kumunot ang kanyang noo. O kailangan ko pa bang ipaintindi sa'yo na wala kang pag-asa sa akin? Kahit kailan, hinding-hindi. Huwag kang mangarap ng gising Lucas. Bumalik ka sa realidad. Unti-unting lumakad pa atras si Lucas. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Ang kanyang mga yabag ay mabigat. Tila bawat hakbang ay nagdadala ng mas matinding pasanin. Sige po ma'am, bulong nito. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Salamat po sa oras nyo. At pagkatapos tumalikod dito, ang kanyang anyo ay mas maliit kaysa dati. Ang mga yabag nito ay unti-unting lumalayo na wala sa ingay ng makina. Nagbuntong hininga si Queenie, umupo muli sa kanyang upuan. Isang mahinang iling ang lumabas sa kanya. Mga taong walang alam sa lugar nila. Bulong niya sa sarili bago muling kinuha ang mga dokumento. Ang ingay ng makina ay muling naging normal na tunog at ang sikat ng araw ay patuloy na nagpapainit sa kanyang opisina. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, nagtago ang malamig na tingin ni Lucas. Isang paalala ng kanyang hindi matatawarang pagtanggi. Humahangos ang hangin sa labas ng bintana, nagdadala ng amoy ng sariwang kape at prinitong tinapay mula sa kalapit na cafeteria. Isang oras matapos ang pag-alis ni Lucas, nanatili si Queenie sa kanyang upuan. Ang mga dokumento sa kanyang harapan ay tila nagmistulang blanko. Ang ingay ng makina sa labas ay hindi na niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagtibok ng kanyang puso at ang mga salita ni Lucas na bumabalik-balik sa kanyang isipan. Gusto ko lang po sanang malaman mo na gusto po kita, Ma'am Queenie. Mga tagang umuulit sa kanyang isipan. Uminom siya ng tubig, ramdam ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala ang mukha ng binata sa kanyang isip. Hindi naman ito gwapo, hindi naman ito mayaman, hindi naman ito, ano pa, wala. Isang malakas na katok sa pintuan ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Queenie, busy ka? Bumukas ang pinto, sumilip ang ulo ni Bianca, ang kanyang kasamahan at matalik na kaibigan. Ang buhok nito ay nakatali sa isang messy bun at ang kanyang mga mata ay nanunukso. Pumasok ka, malamig niyang sagot. Pumasok si Bianca, may dalang 2 tasa ng kape at isang bag ng croissant. Alam kong nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano, kaya dinalhan kita ng kape. Alam kong paborito mo to. Inilapag nito ang mga dala sa mesa. Salamat, tugon niya, kinuha ang tasa. Anong meron? Ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Bianca. May problema ba sa inventory? O may bagong memo na naman ang main office? Wala. Mabilis niyang sagot, umiling. May isang tao lang na nagpatawa sa akin kanina. Tumawa si Bianca. Sino naman yan? Nagawa kang patawanin. Bihira yan ah. Usually, ikaw ang nagpapaluha sa mga tao. Hindi ako nagpapaluha ng tao, Bianca. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo na, sige na. So, sino ang nagpatawa sa'yo? Si Lucas, yung factory worker. Napakunot ang noo ni Bianca. Si Lucas? Yung tahimik na laging nakayoko? Anong ginawa niya? Uminom si Queenie ng kape, inaalala ang eksena kanina. Niyayaya niya akong lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ano? Totoo? Si Lucas, yung factory worker? Oo nga, yung factory worker. Ulit niya, may bahid ng pang-aasar sa tinig. Ang lakas ng loob, di ba? Wow, lakas ng loob nga. Bulong ni Bianca, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan. Tila ini-imagine ang eksena. So, ano ang sinabi mo? Ngumiti si Queenie, isang ngiting may halong pagmamalaki. Diretsahan, sinabi ko sa kanya na hindi kami magkapantay, na wala siyang may bibigay sa akin, na hindi ko siya titingnan, na masyado siyang mababa para sa akin. Ouch! Ang harsh mo naman, Queenie. Harsh? Totoo lang ako, Bianca. Depensa niya. Ano ba ang gusto mong sabihin ko na may pag-asa siya na maghihintay ako para sa kanya habang nagsusumikap siya sa pabrika? Para saan? Para lang masabi na nagmahal ako ng isang factory worker? Pero Queenie, di ba yung pagmamahal hindi naman tumitingin sa posisyon? Tanong ni Bianca, maingat ang tono. Umismid si Queenie.
Yang mga ganyan linya, sa pelikula lang yan, hindi sa totoong buhay. Sa totoong buhay, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng seguridad, kailangan mo ng taong kayang ibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Ano ang may bibigay ni Lucas sa akin? Kalyo sa kamay? Amoy ng makina? Hindi mo naman kailangan maging ganyan kadiretso, Queenie. Malumani na sabi ni Bianca. Pwede mo namang sabihin na hindi ka pa handa. O na gusto mo munang mag-focus sa karir mo. Hindi yung sinasaktan mo ang damdamin ng tao. Bakit? Kailangan ko bang maging plastic para lang hindi masaktan ang damdamin niya? Tinaasan niya si Bianca ng kilay. Hindi ako ganun. Kung hindi ko gusto, hindi ko gusto. At hindi siya ang tipo ko. Ni hindi nga siya tipo ng sino man dito sa opisina. Grabe ka naman, Queenie. Napailing si Bianca. May puso ka pa ba? May puso ako, Bianca. Pero may utak din naman ako, no? At ang utak ko ay nagsasabi sa akin na hindi ako nababagay sa isang taong walang direksyon sa buhay. Na hindi ako nababagay sa isang tao na ang ambisyon ay ang maging foreman lang. Paano mo naman nasabi na wala siyang direksyon? Hindi mo naman siya kilala. Giit ni Bianca. Kailangan ko ba siyang kilalanin? Tingnan mo nga ang trabaho niya, Bianca. Factory worker. Ilang taon na siyang factory worker. Hindi ba't dapat may progress na siya? Kung ambisyoso siya, di ba dapat nag-aaral siya ulit? O naghahanap ng ibang oportunidad? Pero tingnan mo, hindi naman. Nasiyahan na siya sa kung ano ang meron siya. Pero Queenie, hindi lahat ng tao ay pareho ng path mo. Hindi lahat ay may parehong oportunidad. Baka may pinagdadaanan siya. Baka may inaalagaan siya. Excuse me. Tumawa si Queenie. Hindi ko problema yan. Ang problema ko ay ang sarili ko, ang kinabukasan ko. At hindi ko hahayaan na hilain ako na pababa ng isang taong walang magandang kinabukasan. Ang taas mo naman talaga, Queenie. Bulong ni Bianca, umiiling. Hindi mo ba naiisip na baka masaktan mo talaga siya? Na baka bumalik yan sa'yo? Bumalik? Paano? Maging CEO siya ng kumpanya? Tumawa siya ng malakas. Ang tunog ay malalim. Kung mangyari yan, kakainin ko ang lahat ng sinabi ko pero alam kong hindi yan mangyayari. Kilala ko ang mga taong katulad niya. Nasiyahan na sa kung anong meron sila. Hindi mo naman masasabi, Queenie. Minsan, ang mga taong tahimik, sila pa ang may pinakamalaking sikreto. Sila pa ang may pinakamalaking pangarap. Sikreto at pangarap. Ang pangarap niya ay maging factory worker habang buhay. At ang sikreto niya ay baka wala siyang pambili ng maayos na sabon. Grabe ka talaga, Queenie. Napasigaw si Bianca, bahagyang natawa. Masyado ka talagang masakit magsalita. Hindi, totoo lang ako. Ulit niya. Tingnan mo ang sarili mo. Gusto mo ba ng taong walang kayang ibigay sa'yo? Gusto mo ba ng taong hindi ka kayang ipagmalaki sa harap ng mga kaibigan mo? Gusto mo ba ng taong hindi mo kayang ipagmalaki sa mga magulang mo? Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin. Tungkol din ito sa praktikalidad. Tungkol din ito sa kinabukasan. Pero Queenie, may mga bagay na mas mahalaga pa sa pera at posisyon. Giit ni Bianca. Yung respeto, yung pagmamahal, na totoo. Yung pakiramdam na may kasama ka sa buhay na tatanggap sa'yo kung sino ka. At ano naman ang mangyayari kung tanggapin niya ako kung sino ako? Pero hindi niya ako kayang bigyan ng buhay na gusto ko. Magiging masaya ba ako? Hindi, di ba? Magiging miserable ako. At hindi ko hahayaan ang mangyari yan. Masyado akong nagsumikap para lang masira ang kinabukasan ko nang dahil lang sa isang factory worker. Binigyang diin niya ang huling dalawang salita. Tila ito ay isang nakakadiri na bagay. Sige na nga, ikaw nang bahala. Basta sinabi ko lang ang sa akin. Sana lang hindi mo pagsisihan ang mga sinabi mo. Napabuntong hininga si Bianca, umiiling. Pagsisisihan? At bakit ko naman pagsisisihan? Dapat nga siyang magpasalamat dahil binigyan ko siya ng aral. Aral na hindi lahat ng tao ay pwedeng abutin. Aral na kailangan niyang magsumikap para kung gusto niyang magkaroon ng kahit na kaunting pag-asa sa akin. May pag-asa ba siya sa'yo matapos mong sabihin ang lahat ng iyan? Tanong ni Bianca, may bahid ng pagkaawa sa tinig. Wala na, at mas mabuti na yun. Mabilis niyang sagot. Para hindi na siya umasa. Para hindi na rin masayang ang oras ko. Pinagmasdan siya ni Bianca ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong emosyon.
pagkabigla, pagkaawa at pagkadismaya. Alam mo, Queenie, minsan ang mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili, sila pa ang masakit mahulog. Hindi ako mahuhulog, Bianca, dahil alam ko kung saan ako lulugar at alam ko kung ano ang gusto ko at hindi yun si Lucas. Tugon niya nang may matinding determinasyon sa tinig. Sige na nga, bahala ka na. Bulong ni Bianca, tumayo. Sana lang hindi ka magulat sa mga mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabilis na sagot ni Bianca. Basta mag-ingat ka lang. Ang mundo ay maliit, Queenie, at hindi mo alam kung sino ang makakasalubong mo sa susunod na kanto. Ang drama mo naman, para namang may mangyayaring kakaiba. Sana nga wala, pero minsan ang mga tao nagbabago at minsan ang mga bagay hindi mo talaga aasahan. Anong pinagsasabi mo, Bianca? Tanong niya may pagtataka sa tinig. Ngumiti si Bianca, isang misteryosong ngiti. Wala, basta magtrabaho ka na lang. At sana hindi ka magulat sa mga susunod na araw. At lumabas na nga ito ng opisina na iwan si Queenie nag-iisip. Ano ang ibig sabihin ni Bianca? May alam ba ito na hindi niya alam? O baka naman nagpapaka-mysterious lang ito? Pinilit niyang ipagsawalang bahala ang sinabi ni Bianca. Imposibleng may mangyayaring kakaiba. Si Lucas ay si Lucas, isang factory worker, walang magbabago. Kinuha niya muli ang mga dokumento, pilit na ibinalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Ngunit ang mga salita ni Bianca ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang mahinang pag-ubo ang narinig niya mula sa labas ng pinto. Ma'am Queenie? Isang tinig ng pumutol sa kanyang pag-iisip, mas matanda at mas formal kaysa kay Bianca. Nag-angat siya ng tingin, si Mang Tonyo, ang matagal ng head ng maintenance. Bakit po, Mang Tonyo? Tanong niya. May bago po tayong bisita, ma'am. Galing po sa main office at hinahanap ka po. Kumunot ang noo ni Queenie. Sino naman at bakit ako? Hindi ko po alam, ma'am, pero parang hindi po ordinaryong bisita. Ang daming kasama. At parang may kasama po siyang pamilyar na muka. Pamilyar? Nagtaka siya. Sino naman? Yung anak po ng CEO, ma'am. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Sir Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Queenie. Si Sir Adrian, ang anak ng CEO? Bakit ito narito? At bakit niya ito hinahanap? Wala siyang ideya. Hindi niya pa nakikita si Sir Adrian ng personal, pero alam niyang ito ang tagapagmana ng kumpanya. Si Sir Adrian? Bakit daw ako hinahanap? Ulit niya, may bahid ng kaba sa tinig. Hindi ko po alam, ma'am, pero parang seryoso po ang usapan. Nasa conference room po sila ngayon, pinapatawag po kayo. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Si Sir Adrian, dito sa pabrika, at hinahanap siya. May problema ba? May nagawa ba siyang mali? Sige, pupunta ako. Mabilis niyang sagot, tumayo. Ang kanyang puso ay kumakabog na malakas. Sige po, ma'am, ingat po kayo. Ingat? Bulong niya sa sarili. Bakit niya kailangan mag-ingat? Ano ang nangyayari? Lumabas siya ng opisina, ang kanyang mga yabag ay mabilis at walang tunog. Ang ingay ng makina ay tila mas malakas ngayon at ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas matinding kaba. Nakarating siya sa conference room. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Narinig niya ang may hinang boses sa loob. Kailangan kong maging kalmado, sabi niya sa sarili. Walang dapat ikatakot. Manager ako. Ginagawa ko ang trabaho ko ng tama. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod, huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Magandang umaga po, bati niya, pilit nang umiti. Ang mga mata sa loob ng silid ay sabay-sabay na napunta sa kanya. Nakita niya ang ilang miyembro ng board, ang general manager, at sa dulo ng mesa, nakaupo si Sir Adrian, ang anak ng CEO. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim. Ngunit may isang tao pa sa silid na nagpatigil sa kanyang hininga, nakatayo sa tabi ni Sir Adrian. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ay isang pamilyar na figura, isang pamilyar na tindig, isang pamilyar na amoy, kahit na malayo. Hindi, imposible. Unti-unting lumingon ang figura at sa paglingon nito, bumagsak ang kanyang mundo.
Nakita niya si Lucas, ngunit hindi ito ang Lucas na nakita niya kanina. Hindi ito ang Lucas na may mantsa ng grasa sa uniforme. Hindi ito ang Lucas na may bahid ng alikabok sa buhok. Si Lucas ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay matalim. Walang bakas ng sakit, walang bakas ng pagkaawa, tanging lamig. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, tila may sasabihin, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang puso ay kumakabog na malakas, halos hindi marinig ang mga tunog nito. "Magandang umaga po, Ma'am Queenie." Bati ni Sir Adrian, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng otoridad. "Pwede ka bang umupo?" Hindi siya makakilos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lucas, na ngayon ay nakatitig din sa kanya. Ang kanyang mukha ay blanko. Hindi to totoo." "Queenie?" Ulit ni Sir Adrian, may bahagyang pagtataka sa tinig. Naramdaman niya ang pagkahilo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "May sasabihin lang sana kami sa'yo," sabi ni Sir Adrian, tumingin kay Lucas. "Magandang umaga, Ma'am Queenie." Kalmadong bati ni Lucas, ang kanyang tinig ay walang emosyon. "Ako nga pala si Lucas Ramirez at ikinalulugod kong ipaalam sa'yo na ako ang bagong CEO ng kumpanyang to." Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi talaga to totoo." Ang kanyang mga salita ay bumabalik-balik sa kanyang isipan, tila isang sumpa. "Masyado kang mababa para sa akin. Hindi tayo magkapantay. Hindi ka nga karapat-dapat na tingnan ko. Ang tingin ko sa'yo ay isang empleyado na pinapagod sa pabrika. Wala nang iba. Hindi mo nga ako kayang bilhan ng kape galing sa mamahaling coffee shop. Paano pa kaya ang magandang buhay na gusto ko?" Mga katagang binitawan niya sa harap mismo ng inaakala niyang isang hamak na factory worker lamang. Paano? Maging CEO siya ng kumpanya. Kung mangyari yan, kakainin ko ang lahat ng sinabi ko. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. "Ano?" Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Tama ang narinig mo, Queenie," sabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. "Ako ang bagong CEO at si Sir Adrian, siya ang aking kapatid. Siya ang anak ng dating CEO. Isang matinding pagkabigla ang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang factory worker na binastad niya kanina, ang taong sinabihan niya ng masasakit na salita, ay ang anak pala ng CEO, ang bagong CEO. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ang kanyang lalamunan ay natuyo. "Mayroon lang sana kaming ilang katanungan sa iyo, Queenie," sabi ni Lucas, ang kanyang tinig ay kalmado pa rin, ngunit may bahid ng lamig. "Tungkol sa iyong pagtrato sa mga empleyado." Ang kanyang mga mata ay nanlaki, ang kanyang mundo ay lumubog. Ang mga salita niya kanina ay tila bumabalik ngayon sa kanya. Nagiging mga matutulis na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho. Ang kanyang pagmamataas ay nawala. Ang kanyang mundo ay gumuho. Humihingal si Queenie. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig kay Lucas. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Ang bawat salita ay nakabara. "Queenie, mayroon ka bang sasabihin?" Tanong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay kalmado, halos walang emosyon. Ngunit may nakatagong lamig na nagpatindig sa balahibo ni Queenie. Ang kanyang mga mata ay matalim, direktang nakatitig sa kanya. "Ako? Ikaw? CEO?" Ang kanyang tinig ay nanginginig, halos hindi marinig. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng sinabi niya kanina, ang lahat ng pagmamataas niya, ay tila bumalik sa kanya ng sabay-sabay, nagiging matutulis na tinik. "Tama ang narinig mo," sagot ni Lucas, hindi man lang kumurap. "Lucas Ramirez, bagong CEO. Ang kapatid ko, si Adrian, ang dating anak ng CEO, ay nandito para suportahan ang transition." Tumikhim si Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. "Magandang umaga, Ma'am Queenie. Kailangan lang namin ng ilang paglilinaw sa mga proseso dito sa pabrika at sa pamamalakad." Ang huling salita ay may diin. Tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim na usapan. "Pamamalakad?" Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Alam niyang ito na ang simula.
Ano po ang ibig niyong sabihin? Simple lang. Bilang bagong CEO, tungkulin kong tiyakin ang bawat empleyado. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay tinatrato ng may paggalang at profesionalismo. Hindi ba, Queenie? Kalmadong sabi ni Lucas. Napaiwas siya ng tingin. Ang kanyang pisngi ay nag-init. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Opo. Syempre naman po. Mabuti. Kaya naman, may ilang katanungan ako tungkol sa iyong estilo ng pamamahala. Partikular, sa kung paano mo nakikipag-ugnayan sa mga tauhan sa ilalim mo. Wala pong problema sa akin. At wala pong problema sa aking mga tauhan. Mabilis niyang depensa, pilit na pinapatatag ang tinig. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang manager. Kailangan ko pong tiyakin ng produktibidad. Productivity? Oo, ngunit sa anong halaga? May mga ulat kaming natatanggap tungkol sa hindi magandang pagtrato mo sa ilang manggagawa. Mga salitang nakakasakit, mga pagmamaliit. Biglang lumakas ang tibok ni Queenie. Ito na ang dahilan. Wala po akong alam dyan. Sagot niya, pilit na pinaninindigan ang kanyang depensa. Baka po may nagreklamo lang na hindi nasisiyahan sa kanilang performance. Hindi nasisiyahan sa performance? O hindi nasisiyahan sa kung sino sila, sa kanilang posisyon, sa kanilang kinabukasan? Tinaas ni Lucas ang isang kilay. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ang mga salitang ito ay kanyang mga salita. Hindi po. Ibig ko pong sabihin, ang aking pamamalakad ay nakabase sa pagpapabuti ng kalidad ng trabaho. Pilit niyang ipinapaliwanag, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May narinig akong isang insidente kanina. May isang insidente kung saan ang isang empleyado ay minamaliit nang dahil sa kanyang posisyon. Dahil sa kanyang pagiging factory worker. Napalunok si Queenie, ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, diretso na ngayong nakatitig kay Lucas. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng lahat ng sakit na dinanas niya kanina. Ano po ang sinasabi niyo? Bulong niya. Sinabi mo na ang factory worker ay masyadong mababa para sa'yo. Direktang sabi ni Lucas, ang kanyang tinig ay parang yelo. Sinabi mo na hindi mo siya titingnan, na hindi siya karapat-dapat na tingnan mo, na ang tingin mo sa kanya ay isa lang sa mga empleyado na pinapagod sa pabrika. Tama ba? Nanginig ang kanyang buong katawan, hindi siya makasagot. Ang kanyang isip ay blanko, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi makapaniwala na ang lahat ng sinabi niya ay narinig nito. At sinabi mo rin na wala siyang kayang ibigay sa'yo, na hindi niya kayang bilhan ka ng kape na galing sa mamahaling coffee shop, na wala siyang kayang ibigay na magandang buhay na gusto mo. Ang uniforme niyang puno ng mantsa at ang kinabukasan niyang walang kasiguraduhan. Tama ba? Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mukha ay namutla, halos puti na. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Queenie, sumagot ka. Utos ni Adrian, ang kanyang tinig ay seryoso. Totoo ba ang sinasabi ng aking kapatid? Naramdaman niya ang pagkahilo, ang silid ay tila umiikot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa ilalim ng mesa. Opo. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Pero nagkamali po ako. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Tinaasan siya ni Lucas ng kilay, ang kanyang tingin ay mapanuri. Hindi mo alam na ang salita ay may bigat? Na ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay may epekto sa kapwa mo? Hindi mo alam na ang paggalang ay dapat ibigay sa lahat, anuman ang kanilang posisyon? Alam ko po pero sir, hindi ko po sinasadya, nabigla lang po ako at hindi ko po talaga inaasahan na ikaw po palang anak ng CEO. Isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Lucas, ngunit walang kagalakan dito. Ibig mong sabihin, kung alam mong ako ang anak ng CEO, iba ang magiging trato mo sa akin? Ganyan ba ang pamantayan mo ng paggalang, Queenie? Base sa posisyon at yaman? Napayoko siya. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng umagos. Tahimik na bumababa sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pagmamataas niya ay naglaho, napalitan ng matinding kahihiyan.
Hindi po sa ganoon. Nagkamali po ako. Humihingi po ako ng tawad. Paumanhin? Ang paumanhin ba ay kayang burahin ang salitang sinabi mo? Ang paumanhin ba ay kayang burahin ang sakit na dulot mo? Patawarin niyo po ako. Naging ignorante po ako. Masyado po ako nagpadala sa pagmamataas. Hindi ko po nakita ang halaga ng tao sa likod ng kanyang posisyon. Humihikbing sabi ni Queenie. Ang halaga ng tao ay hindi nakabase sa kanyang posisyon, Queenie. Ang halaga ng tao ay nakabase sa kanyang pagkatao, sa kanyang dedikasyon, sa kanyang pagsisikap, mga bagay na minamaliit mo. Alam ko na po ngayon. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay mugto. Nagsisisi po ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat po ng ginawa ko. Umangat ang tingin ni Queenie, nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Adrian. Hindi po, nagsisisi na po talaga ako. Nagsisisi po akong naging ganito po ako. Dahil nawalan po ako ng respeto sa kapwa. Dahil nalimutan ko po ang totoong halaga ng tao. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali. Ngunit ang paumanhin ay hindi sapat. Ang mga salita ay may bigat. At ang mga salita mo ay nagdulot ng sakit. Anong mangyayari po sa akin? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Natatakot siya sa sagot. Sa ngayon, Queenie, sabi ni Lucas, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig sa kanya. Kailangan mong mag-reflect. Kailangan mong pag-isipan ang lahat ng sinabi mo. At kailangan mong pag-isipan kung paano mo babaguhin ang pananaw. Ibig niyo po bang sabihin, matatanggal po ako? Ang kanyang puso ay kumabog na mabilis. Hindi pa, sagot ni Lucas. Ngunit pansamantala, ikaw ay ililipat sa ibang departamento. Isang departamento kung saan mas kailangan ng iyong pagiging hands-on. Saan po? Sa factory production line, kalmadong sabi ni Lucas. Bilang isang ordinaryong manggagawa sa loob ng isang buwan, para maranasan mo mismo ang buhay na minamaliit mo, para maranasan mo mismo ang trabaho ng mga taong pinapagod mo, para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng maging factory worker na walang magandang kinabukasan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa factory production line, bilang ordinaryong manggagawa, ito ay parusa, ito ay kahihiyan. Ano po? Hindi po pwede. Napasigaw siya, tumayo. Manager po ako. Hindi po ako pwedeng maging factory worker. Pwede, Queenie, dahil ako ang CEO at ito ang aking posisyon. Kung ayaw mo, malaya ka nang umalis. Ngunit kung mananatili ka, sundin mo ang aking utos. Para sa iyong pagbabago at para sa pagbabago ng kultura ng kumpanyang to. Napaupo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang paanan. Ang pagmamataas niya ay nawala, napalitan ng matinding kahihiyan at panghihinayang. Ang factory worker na binasted niya ay ngayon ay ang kanyang amo at ito ang nagparusa sa kanya. Mayroon ka pa bang sasabihin, Queenie? Tanong ni Lucas, ang kanyang tingin ay matalim. Umiling siya, ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang mundo ay tahimik maliban sa tunog ng kanyang sariling paghikbi. Ang kanyang pananaw sa buhay ay nakabaluktot at ang kanyang pagmamataas ay basag na basag. Nanginginig ang mga kamay ni Queenie habang hinahawakan ang bagong uniforme. Ito ang uniforme ng isang factory worker. Ang uniformeng minamaliit niya. Ang tela ay magaspang sa kanyang balat at ang amoy ng bagong gawa ay bumalot sa kanya. Pilit siyang huminga ng malalim. Ngunit sa bawat paghinga ay tila nagdadala ng mas matinding kahihiyan. Ma'am, ito na po ang schedule niyo. Isang tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Mang Tonyo, ang head ng maintenance. Ang nasa pintuan ng locker room. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Mang Tonyo? Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Hindi niya kayang tingnan ito sa mata. Queenie, pagtatama ni Mang Tonyo umiling. Hindi na ma'am. Yan ang utos si Sir Lucas. Pantay-pantay daw tayo dito sa linya. Napayo ko si Queenie. Opo, Mang Tonyo. Eto, ipapaliwanag ko na sa iyo ang gagawin mo, sabi ni Mang Tonyo. Inabot ang isang papel. Sa assembly line ka. Ikaw ang
magkakabit ng mga piyesa sa unit. May kota ka kada oras. Kailangan mong matapos yan bago matapos ang shift mo. Kota? Hindi ko po alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, Queenie. Sabi ni Mang Tonyo, may bahid ng awa sa tinig. Titingnan ka naman ni Aling Nena. Siya ang magtuturo sa'yo. Pero mahirap talaga dito, mainit, maingay, at mabilis ang galaw ng linya. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Mainit, maingay, mabilis. Ang lahat ng bagay na kinasusuklaman niya. Sige po, bulong niya. Handa ka na ba? Tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay nakatutok sa kanya. Tumango siya, pilit na pinapatatag ang kanyang sarili. Opo. Tara na, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mo yan. Lahat naman tayo nagsimula sa baba. Ang huling salita ni Mang Tonyo ay tila isang matalim na saksak sa kanyang puso. Nagsimula sa baba? Oo. Ngunit hindi siya. Siya ay nagsimula sa itaas. At ngayon, siya ay nasa pinakamababa. Sumunod siya kay Mang Tonyo. Ang kanyang mga yapag ay mabigat. Tila bawat takbang ay nagdadala ng mas matinding pasanin. Ang ingay ng makina ay lumakas habang papalapit siya sa production area. Ang amoy ng langis at metal ay bumalot sa kanyang ilong. Ang init ay dumukit sa kanyang balat. At ang pawis ay nagsimula ng mamuo sa kanyang noo. Aling Nena, tawag ni Mang Tonyo, sumigaw para malampasan ang ingay. Isang babaeng may edad na. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may bahid pa rin ng kabaitan ang lumingon. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang panyo. Mang Tonyo, ano po yan? Tanong ni Aling Nena. Ang kanyang tinig ay malakas ngunit may pagod. Si Queenie, siya ang bago mong kasama. Siya ang magiging apprentice mo sa loob ng isang buwan. Sabi ni Mang Tonyo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang kanyang tingin ay bumabalik-balik kay Queenie at Mang Tonyo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila may sasabihin ngunit walang lumalabas na tunog. Si Ma'am Queenie? Bulong ni Aling Nena hindi makapaniwala. Opo, Aling Nena. Sagot ni Mang Tonyo, may bahid ng pagkaawa sa tinig. Pakituruan nyo na lang po siya ha. Kailangan niya talagang matuto. Sige po, Mang Tonyo. Sabi ni Aling Nena, tumango ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala, Queenie. Tutulungan kita. Naramdaman ni Queenie ang bahagyang paggaan ng kanyang kalooban. Kahit papaano, may isang tao pa rin na may kabaitan sa kanya. Salamat po, bulong niya. Sige, iiwan ko na kayo at mag-iingat kayo ha. Sabi ni Mang Tonyo, tumalikod na. Naiwan si Queenie na nakatayo sa tabi ni Aling Nena. Ang ingay ng makina ay bumalot sa kanya. Ang init ay dumidikit sa kanyang balat at ang amoy ng langis ay mas matindi na ngayon. Tara, Queenie. Sabi ni Aling Nena, itinuro ang isang mesa sa tabi ng conveyor belt. Dito ka, ipapakita ko sa iyo ang gagawin mo. Lumakad si Queenie patungo sa mesa. Ang kanyang mga yapag ay mabigat. Sa conveyor belt, ang bawat isa ay kailangan niyang ikabit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. O sige Queenie, ito ang gagawin mo. Ikabit mo dito. Kailangan mabilis. Kasi tuloy-tuloy ang dating ng mga pyesa. Kung hindi ka makakasabay, magbabara ang linya. Pinanood ni Queenie ang bawat galaw ni Aling Nena. Ang bawat galaw ay mabilis, tumpak at efficient. Parang isang makina. Subukan mo, sabi ni Aling Nena. Kinuha ni Queenie ang pyesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinubukan niyang gayahin ang galaw ni Aling Nena. Ngunit ang kanyang mga daliri ay tila hindi sumusunod. Ang pyesa ay nahulog. Naku, bulong niya. Huwag kang mag-alala, normal lang yan sa simula. Kailangan lang ng praktis. Tara, subukan mo ulit. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Ang bawat pagkabigo ay nagdala ng mas matinding pagkadismaya. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumakit. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan na. Ang init ay tila lumalabas sa lupa. Ang hirap naman po, bulong niya, halos maiyak. Akala mo lang yan sa simula, pero masasanay ka rin. Lahat naman kami dumaan dyan. Mas masakit pa nga ang kamay ko sa simula. Ang dami kong kalyo. Tinitigan ni Queenie ang mga kamay ni Aling Nena. Tama, puno nga ng kalyo. Ang mga kalyo na minamaliit niya kanina. Ang mga kalyo na sinasabi niyang walang silbi. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Lucas. Ang sakit, ang kahiyan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Okay ka lang, Queenie?
Tanong ni Aling Nena, may pag-aalala sa tinig. Umiiling si Queenie. Opo, medyo masakit lang po ang kamay ko. Normal lang yan, sabi ni Aling Nena at ngumiti. Tara, break muna tayo. May 10 minuto pa tayo bago mag-restart ang linya. Naglakad sila patungo sa isang sulok kung saan may iilang upuan. Naupo si Queenie, ramdamang pagod sa kanyang buong katawan. Ang kanyang braso ay nangangalay at ang kanyang likod ay sumasakit. Ang hirap pala talaga dito, bulong niya. Oo, pero kailangan, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Aling Nena, matagal na po ba kayo dito? Tanong niya. Ay nako, oo naman iha. Tumawa si Aling Nena. Halos 20 taon na. Dito na ako nagkaanak, nagkaapo. Dito na rin ako tumanda. 2 taon? Sa pabrika? Hindi niya maisip ang sarili niya na ginagawa ito ng 20 taon. Hindi po ba kayo napapagod? Napapagod, oo. Pero mas napapagod ako kung wala akong trabaho. Mas napapagod ako kung wala akong may papakain sa mga anak ko. Ang pagod dito, kayang-kaya yan. Basta may pangarap ka. Pangarap? Ang pangarap niya ay maging CEO. Ang pangarap ni Lucas ay hindi niya alam. Pero sigurado siya, hindi ito isang factory worker. Aling Nena, may tanong po ako. Sabi niya, dahan-dahang nag-angat ng tingin. Bakit po? Bakit po may mga taong minamaliit ang mga tulad niyo? Napatingin sa kanya si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ah, yan. Minsan may mga taong akala nila dahil mataas sila, pwede na silang mang-apak. Akala nila dahil may pera sila, mas mataas na sila sa iba. Pero hindi ganon, Queenie. Bakit po? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng sinseridad. Kasi walang taong mas mataas sa kapwa. Lahat tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. At sa huli, ang pagkatao ay mahalaga. Hindi ang posisyon. Hindi ang pera. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa kanyang puso. Ang mga salita niya kay Lucas ay bumalik muli, mas matalim kaysa dati. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumuha. Nagkamali siya. Sobra-sobra siyang nagkamali. Sana po, may pag-asa pa akong magbago. Bulong niya, halos hindi marinig. Lahat ng tao may pag-asa. Basta gusto mong magbago. Basta handa kang matuto. At basta handa kang tanggapin na nagkamali ka. Tumango si Queenie, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Okay, oras na para bumalik sa trabaho, sabi ni Aling Nena. Tara na Queenie, kailangan nating tapusin ang kota. Tumayo si Queenie, ang kanyang mga binti ay nangangatal, ang kanyang mga kamay ay sumasakit. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba na sa kanyang kalooban. Hindi lang pagod at kahihiyan, may bahid na rin ng pag-asa at pag-unawa. Bumalik sila sa linya. Ang ingay ng makina ay muling bumabalot sa kanila. Ang pawis ay patuloy na umaagos ngunit sa bawat piyesa na kanyang kinakabit. Sa bawat pagod na nararamdaman niya, may natututunan na siya. Natututunan niya ang halaga ng bawat kalyo, ang halaga ng bawat pawis, ang halaga ng pagiging isang factory worker. Huwag kang sumuko, Queenie, sigaw ni Aling Nena. Kayang-kaya mo yan. Ngumiti si Queenie, isang ngiting may bahid ng pait, ngunit may pag-asa. Opo, Aling Nena, kayang-kaya ko po to. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumilos, mas mabilis na ngayon, mas tumpak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pyesa. Ang kanyang isip ay nakatuon sa pagbabago. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakita niya si Lucas, nakatayo ito sa dulong linya, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay blanko pa rin ngunit ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng pag-asa o pagkaawa. Hindi niya alam. Kumusta ang unang araw, Queenie? Tanong ni Lucas. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahihiyan. Sana ay marami kang natutunan dahil marami pa tayong pag-uusapan pagkatapos ng 1 buwan tungkol sa pagpapahalaga. Tumalikod si Lucas, ang kanyang mga yabag ay tahimik. Naiwan si Queenie nakatitig sa kanyang likod. Ang init ng pabrika ay tila mas matindi na ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito init ng makina. Init din ito ng pagbabago.
Init din ito ng pag-unawa at ng kahihiyan. Patuloy siyang kumilos, ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pagtatrabaho. Ang kanyang isip ay patuloy na nagpoproseso. Ang isang buwan sa pabrika ay magiging mahaba, ngunit alam niya itong simula ng kanyang pagbabago. Itong simula ng kanyang pagtubos. Sumasayaw ang mga anino sa pader ng pabrika, hudyat ng pagtatapos ng araw. Queenie, tapos na ang shift. Sigaw ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay may halong pagod ngunit masaya. Ang galing mo na ha? Hindi na nagbabara ang linya dahil sa'yo. Ngumiti si Queenie, isang tunay ng ngiti, hindi pilit. Salamat po Aling Nena, kung hindi po dahil sa inyo, baka sumuko na po ako. Sus, ikaw pa? Ang bilis mo nga matuto. Sabi ko na nga ba, malayo ang mararating mo. Hindi lang bilang isang manager, kundi bilang isang tao. Naramdaman ni Queenie ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa kanyang puso. Mas matamis kaysa sa anumang papuri na natanggap niya bilang isang manager. Tara na Queenie, sabi ni Aling Nena, inakbayan siya. Magpahinga ka na. Bukas, huling araw mo na bilang factory worker. Balik manager ka na. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Manager, ang posisyon na minsan niyang ipinagmalaki, ang posisyon na nagpababa sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Nena. Opo, naisip ko lang. Marami po ako natutunan dito Aling Nena, higit pa po sa inaasahan ko. Mabuti yan, yan ang mahalaga. Ang matuto, ang magbago. Naglakad sila patungo sa locker room. Ang ingay ng pabrika ay unti-unting humina. Ang amoy ng langis at metal ay nanatili ngunit ngayon, hindi na ito nakakainis. Ito ay amoy ng paggawa, amoy ng pagsisikap. Kinabukasan, ang huling araw. Bawat pagkabit ng pyesa, bawat pagtulo ng pawis, ay tila naguhugas sa kanyang nakaraang pagmamataas. Ang kanyang mga kasamahan, ang mga taong minsan niyang minaliit, ay ngayon ay ang kanyang pamilya. Nakita niya ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagtsatsaga, ang kanilang mga pangarap na itayo mula sa bawat piraso ng bakal at plastik. Queenie, tapos na ang shift. Sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay masigla. Halika na, may naghihintay sa iyo sa opisina. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Naglakad siya patungo sa locker room. Nagpalit ng kanyang lumang uniforme. Ang kanyang bagong uniforme ay malinis, walang mantsa. Ngunit sa kanyang isipan, ang kalyo sa kanyang kamay ay mas malinaw kaysa dati. Paglabas niya ng locker room, nakita niya si Bianca na nakatayo, nakangiti. Queenie, bati ni Bianca, yumakap sa kanya. Kumusta ka na? Ang payat mo. At ang dami mong kalyo. Ngumiti si Queenie. Oo, maraming kalyo, pero marami din naman akong natutunan. Good luck, Queenie. Bulong ni Bianca. Alam kong kaya mo yan. Ipakita mo sa kanya kung sino ka na ngayon. Salamat, Bianca. Bulong niya, huminga ng malalim. Naglakad siya patungo sa opisina ni Lucas. Ang bawat takbang ay tila nagdadala ng mas matinding kaba. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Nakarating siya sa tapat ng pinto, huminga siya ng malalim. Pinilit na ituwid ang kanyang likod, kinatok ang pintuan. Sige, pumasok ka. Binuksan niya ang pinto, nakaupo si Lucas sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa tabi niya, nakaupo si Adrian, ang kanyang kapatid. Magandang umaga po. Bati ni Queenie, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng kaba. Magandang umaga Queenie, maupo ka. Naupo si Queenie sa upuan sa tapat ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang hita, mahigpit ang pagkakahawak. Tapos na ang isang buwan mo sa production line, sabi ni Lucas, walang emosyon. Kumusta ang karanasan? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ito na, ang pagsubok. Mahirap po. Mas mahirap po sa inaakala ko. Ang init, ang ingay, ang pagod, ang sakit ng katawan. At yan lang ba ang natutunan mo? Umiiling si Queenie. Hindi po, higit pa po doon. Natutunan ko po ang halaga ng bawat isa sa kanila. Ang dedikasyon po nila, ang pagsikap nila, ang mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Sabi ni Lucas, tumango ng bahagya. So, nakita mo na ang halaga ng mga taong minamaliit mo noon? Napaiwas si Queenie ng tingin. Ang kanyang pisngi ay nag-init. Opo, sir. Naging bulag po ako. Masyado po ako nagpapadala sa aking posisyon.
Naging mapagmataas po ako. Naging mapagmataas ka nga. Sinabi mo na masyado akong mababa para sa'yo, na hindi kami magkapantay. Na ang tingin mo sa akin ay isa lang empleyado na pinapagod sa pabrika. Na wala akong kayang ibigay sa'yo, hindi ba Queenie? Ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Opo sir, bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Lahat po ng yan ay totoo. Sinabi ko po ang lahat ng yan. At nagsisisi po ako sa bawat salitang lumabas sa aking bibig. Nagsisisi ka ba dahil nalaman mo kung sino ako? O nagsisisi ka dahil naintindihan mo na ang bigat ng iyong mga salita? Umangat ang tingin ni Queenie, ang kanyang mga mata ay mugto. Nagsisisi po ako dahil naging ganito po ako sir. Naging isang taong walang respeto sa kapwa. Naging isang taong akala niya ang posisyon at pera ay batayan ng halaga ng isang tao. Hindi po dahil kayo po ang CEO. Kung hindi po kayo ang CEO at nalaman ko po ang lahat ng to, ganito pa rin po ang mararamdaman ko, kahihiyan at pag-unawa at pagbabago. Naramdaman niya ang pag-agos ng kanyang mga luha. Naiintindihan ko na po ngayon sir. Ang mga taong nasa ilalim, sila po ang pundasyon ng kumpanya. Sila po ang nagtatrabaho ng walang humpay, kahit na maliit ang sweldo, para lang mabuhay ang kanilang pamilya. At sila po ang mas mahalaga kaysa sa sino mang manager na nakaupo lang sa opisina at nagbibigay ng utos. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging narinig ay ang mahihinang paghikbi ni Queenie. Anong gusto mong mangyari ngayon, Queenie? Tanong ni Lucas, ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya. Umiling si Queenie. Hindi ko po alam sir, pero kung ano po ang desisyon nyo, tatanggapin ko po. Kung tatanggalin nyo po ako, maiintindihan ko po. Kung ibabalik nyo po ako sa aking posisyon, gagawin ko po ang lahat para mas maging mahusay na manager. Isang manager na may respeto sa kanyang mga tauhan. Sige, mayroon akong tanong na kailangan mong sagutin ng tapat. Kung ibabalik kita sa iyong posisyon, paano mo gagamitin ang iyong kapangyarihan? Ano ang una mong gagawin? Huminga ng malalim si Queenie. Unang-una po sir, ihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng mga empleyado na nasaktan ko. Ipapakita ko po sa kanila na nagbago na po ako. Pangalawa po, sisiguraduhin ko po na ang bawat empleyado ay makakatanggap ng patas na pagtrato, ano man ang kanilang posisyon. Makikinig po ako sa kanilang mga hinaing. Pagbubutihin ko po ang working condition at sisiguraduhin ko po na ang kanilang pagsisikap ay kinikilala at pinapahalagahan. Tinitigan siya ni Lucas ng matagal. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Pagkatapos, isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Isang ngiting may bahid ng pag-unawa. Magandang sagot, Queenie. Yan ang gusto kong marinig. Naramdaman ni Queenie ang bahagyang paggaan ng kanyang kalooban. Alam mo, Queenie, ang dahilan kung bakit ako naging factory worker ay hindi dahil sa wala akong pagpipilian. Ito ay dahil gusto kong maranasan mismo ang buhay ng mga manggagawa. Gusto kong maintindihan ang bawat aspeto ng kumpanyang to, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Ang aking ama, ang CEO, ay matagal nang itinuturo sa akin ang kahalagaan ng pagpapakumbaba at pag-unawa sa bawat tao, anuman ang kanilang antas. Nanlaki ang mga mata ni Queenie, isang pagkabigla. Kaya naman, nang marinig ko ang iyong mga salita sa akin, alam kong kailangan mong matuto. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa buong kumpanya. Para sa kultura na gusto kong itatag dito. Isang kultura ng paggalang. Isang kultura ng pagkakapantay-pantay. Patawad po sir. Bulong ni Queenie, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Wala yan, sabi ni Lucas nang nakangiti. Ang mahalaga ay ang pagbabago at nakita ko na yan sa'yo, Ma'am Queenie. Nakita ko na ang iyong pagsisikap, nakita ko ang iyong pag-unawa. So, ano po ang mangyayari? Tanong niya, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi ka na babalik sa iyong dating posisyon bilang manager, sabi ni Lucas, ang kanyang tinig ay kalmado. Bumagsak ang balikat ni Queenie. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang karapat dapat siya sa parusa.
Ngunit, bibigyan kita ng bagong posisyon. Isang posisyon kung saan magagamit mo ang iyong kaalaman. Isang posisyon kung saan makakatulong ka sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga manggagawa. Nag-angat ang tingin si Queenie. Ano pong posisyon, sir? Ikaw ang magiging Employee Relation Officers. Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng management at ng production line. Ikaw ang makikinig sa kanilang mga hinaing. Ikaw ang magiging boses nila. At ikaw ang magiging tagapagtanggol nila. Ito ay isang bagong departamento at ikaw ang magtatatag nito. Nanlaki ang mga mata ni Queenie. Employee Relations Officer. Ito ay isang pagkakataon para tubusin ang kanyang sarili. Isang pagkakataon para magamit ang kanyang natutunan. Tatanggapin mo ba ang hamon, Queenie? Tanong ni Lucas, ang kanyang tingin ay puno ng pag-asa. Naramdaman ni Queenie ang pag-init ng kanyang pisngi, ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kahihiyan. Luha na ito ng pasasalamat at luha na ng pag-asa. Opo, sir. Opo. Maraming salamat po. Walang anuman, Queenie. Sana ay maging mahusay ka sa iyong bagong tungkulin. At sana, ang aral na ito ay manatili sa iyong buhay. Tumayo rin si Queenie. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Mananatili po, sir. Hindi ko po makakalimutan. Salamat po sa pagkakataon. Ngumiti si Lucas. Mabuti. Ngayon, mayroon ka bang sasabihin sa akin bago ka umalis? Bilang Lucas. Tinitigan ni Queenie si Lucas. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-asa. Lucas, sabi niya, ang kanyang tinig ay lumambot. Patawad sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang lahat ng yan, pero salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. At salamat sa pagtuturo sa akin ng totoong halaga ng buhay at ng tao. Ngumiti si Lucas. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Walang anuman, Queenie. Sana ay maging masaya ka sa iyong bagong buhay. At sana, maging masaya ka sa iyong bagong misyon. Tumalikod si Queenie. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Lumabas siya ng opisina. Ang kanyang mga yabag ay mas magaan na ngayon. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mundo ay tila mas maganda kaysa dati. Ang kanyang pagmamataas ay naglaho. Ang kanyang pagmamataas ay nawala. Ngunit sa kanyang lugar, mayroong pagpapakumbaba, mayroong pag-unawa, at mayroong bagong simula. Ang factory worker na minamaliit niya ay naging dahilan ng kanyang pagbabago. At sa huli, siya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para tubusin ang kanyang sarili. Ang dating maarteng manager ay ngayon ay isang taong may puso, may pag-unawa at handang maglingkod. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.